Magandang umaga muli sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa umagang ito na tayo po ay nakatipon-tipon muli sa isang lugar na ang salita po ng Diyos ang pinag-aaralan at pinapakinggan. Salamat po sa mga nagbabasa ng Biblia kanina at yun po ang ating gagamitin sa pagpapahayag ng mensahe sa umagang ito. Bago ko po ibigay ang title ng sermon na to ay gusto ko pong ipaalam na last 2 weeks ago ay naka-attend ako ng parang relatively big event sa akin. No? Unang-una, yung kasal ng aking pamangkin sa Davao na dinaluhan ng maraming tao at mararangal na tao at marami din mga relatives, no? At marami makikita mo doon ang mga speeches na mga tao during the reception na may iba't ibang mga pananaw or worldviews, no? Ang mga nagsalita doon ay mga philosophers, mga marangal na nagtuturo sa Ateneo University sa Davao at mga malalaking tao na almost ang family ay mga lawyers, no? Mga lawyers. So, pag nagsalita ka doon, parang mahirap mong sundan ang mga nagsasalita, no? At iba't iba ang pananaw, no? Iyan ay mayayaman, may mga alam sa buhay, mga professionals, doctors, lawyers, professors, etc. Merong iba't ibang worldviews, no? At ang pangalawang event na daluhan ko ay yung isang tournament dito sa tennis tournament which is ako yung pinaka-main organizer. No? At makikita mo rin sa mga crucial moments na mayroon palang mga iba't ibang worldviews din. Kasi ang mga tournament ay may mga rules and regulations, mayroon ding parang relationship side, mayroon ding considerate side. So makikita mong tao ay mayroong iba't ibang pananaw. Mayroong iba't ibang pananaw. Mayroong iba mahigpit talaga sa the rule. The rule is the rule. Diba? Mayroon namang iba ay okay na yan, consideration na lang kasi magkakaibigan naman tayo dito sa lahat sa tennis court. Mayroon naman ay wala nang rules, no? Burahin na natin yung rules. So, yun ang iba't ibang mga pananaw. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga pananaw at pag-uunawa sa mga bagay-bagay. So, ang title po ng aking sermon ngayon ay pinamagatan kong Man's Condition and Our Capabilities to Discern Things. No? Ang kalagayan ng tao at ang ating kakayahan sa pag-unawa ng mga bagay-bagay. So, ibig sabihin nito, ang tao po ay mayroong kalagayan, no? At kanya-kanyang pananaw ang mga tao sa kanyang kalagayan. Mayroong mga tao, akala niya tama na siya. Mayroon namang tao na akala niya yung perception sa mga tao ay mali. So, mayroon kaming isang na-coin na word during our trip to Iligan kasi mayroon din kaming pinuntahan na nag-travel kami sa Iligan at for tennis at the same time pag-evangelization. So, lahat kami ay mayroong kanya-kanyang mga pananaw. No? Alam mo naman sa tennis players ay they are the managers of their own. Kasi ang mga tennis players, sometimes they have businesses on their own. Mayroon silang mga general managers sila sa mga big corporations. Mayroon ding mga may-ari ng mga schools. Mayroon ding retired, etc. Mayroon kanya-kanyang opinion. So kung kami ay nagdi-discuss, siyempre wala namang sa amin ang parang higher. So we are all equal. Pag medyo mainit na,
ang aming na-coin na word o nabuo na word ay opinion ko lang yun. So, pag medyo mainit na, hindi kami magkaka-agree, sabihin namin, opinion ko lang yun. Huwag kang magalit, opinion ko lang yun. You either take it or leave it. Opinion ko lang yun. So, habang naglalakbay kami for 8 days, pag nagkainitan na ng diskusyon, opinion ko lang yun. No? But, sa biblical perspective, sa spiritual na mga bagay, dapat nating malaman kung ano yung opinion ng God. Kasi yung opinion lang natin yon ay hindi pwede sa God yan. Kasi kung mali yung ating opinion, mali yung ating pagka-discern ng mga bagay-bagay, mali yung ating pagkaunawa ng mga bagay-bagay, tayo ay mapapahamak, tayo ay hindi makapasa sa standard ng God. Kaya nga, nung ending namin sa tennis court, talagang hindi natin masusunod ang mga rules. Kaya pinadala si Jesus Christ dito. Parang mayroon kasing component din sa tennis court na mayroong spiritual. So parang may joke na ganun. So sa umagang ito ay titingnan natin ang pag-uunawa sa tatlong aspeto ng mga bagay-bagay. Unang aspeto po ay yung philosophical or natural na mga bagay. No? Yung mga simple lang na mga bagay. Tama ba ito? O mali? Mayroon bang God o walang God? Ano ba ang ating gagawin dito? Sa mga simple lang na mga bagay. No? Wala pang aksyon yan. Ano lang yan? Parang isip pa lang. No? Isip mo pa lang, tama ba itong ganito? Wala pang gawa. No? Ang pangalawang bagay ay yung discernment natin o pag-unawa sa moral. Moral yung mga gawain na morally correct. No? Dapat ba akong mangangalunya? Dapat ba akong magnakaw? Okay lang ba sa akin na ganito? Magtataksil ako sa aking asawa? Itong magsisinungaling ako? Yun ang aspeto ng moral, yung pangalawa. Ang pangatlo ay yung spiritual. No? Tama ba yung ating pagkakaunawa ng ating spiritual na kalagayan sa ating mga buhay at ano yung tingin ng God sa atin? So, since nabasa na natin yung verses kanina at babasahin din natin paunti-unti mamaya, let us pray muna before I continue with my message for today. Let us all stand up. Panginoon naming Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na mayroon kaming Biblia na binabasa at aming magagamit sa aming pag-unawa ng mga bagay-bagay sa aming mga buhay at patuloy namin pinapanalangin, Lord, na ang mga salita mo, Lord, na ibinigay sa Biblia ay maggabay sa amin, sa aming mga buhay, sa aming mga natural na pag-iisip, sa aming moral na buhay, sa aming pagdi-decide sa mga morally correct things, at higit sa lahat, sa aming spiritual na pag-uunawa kung paano kami maliligtas. Lord, i-bless mo ang bawat isa na makikinig sa mensaheng ito. Ito man ay sa mga tao na sa aking harapan, sa mga nakapanood sa online, at sa mga susunod din po in the future kung mayroong manonood dito. Ganon din po sa akin, bigyan mo ako ng kakayahan upang maipahayag ko po ang iyong mga salita. Salamat muli at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakaupo. Ang ating pong ginamit na salita or teksto sa umagang ito ay kinuha po natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. No? At alam po natin, si Pablo ay nagpe-present ng kanyang thesis kung paano po ang kaligtasan. At ang kanyang mga audience ay mga Roman Christians, kasi this is a epistle to the Romans Christians na nabuo na before Paul went to the Romans kasi gusto lang niyang pumunta pa doon. Ang Roman po
na lugar ay yun yung parang pinakamataas na lugar sa kapanahunan nila kasi sentro nga yan ng Roman Empire. Nandun yung mga magagaling na mga tao, mga philosophers, kasi nandun yung mga Greeks, nandun yung mga sina Aristotle, Plato, 300 years ago o 150 years ago. Yun ay medyo maselan o critical na mga audience. Sino ba sa atin dito ang nakapag-aral at mayroon kayong thesis? No? Grabe ang thesis ko, ang hirap. Ba? Ay, kumusta na yung thesis mo? Ay, ano na kami, presentation na kami ng panel. Kailangan namin bumili ng pagkain para yung mga panelists ay hindi kami titirahin ng gusto. So, ganun yung may thesis si Paul dito. Ang thesis ni Paul dito, ang kanyang objective ay sabi niya, I am not ashamed of the gospel of the Christ. Kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang mga tao. So, ang thesis ni Paul, marami kayong mga worldviews, pero ako, ang aking ipinipresent sa iyo ay ang magandang balita ng kaligtasan na ito yung kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ang mga tao. At dito sa aking thesis na to, mahahayag ang katuwiran ng Diyos. At ito ay sa ating pananampalataya. Tuloy-tuloy ng pananampalataya from first to last. At ang napawalang sala ay mamumuhay sa pananampalataya. Sabi ni Paul in English, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God for salvation to those who believe. First for the Jews and then for the Greeks or the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from first to last or from faith to faith, as it is written, that just shall live by faith. Yun ang kanyang thesis. So, kung kayo ay estudyante, kung ganun ang kanyang thesis, paano niya ipipresent? Unang-una, present ni Paul na ang tao ay mali yung kanyang discernment o kanyang pagkakaunawa ng mga kalagayan ng tao. Dalawang reason natin kung bakit natin ito dapat pakinggan. Unang-una, kung tayo po ay nag-aaral ng Biblia, dapat maintindihan natin ng chapter 1 ni Paul. Thesis ni Paul yan eh. Kasi kung magbabasa tayo ng Romans, the epistles to the Romans, ay malilito tayo kung hindi natin simulan doon sa foundation ni Paul na kanyang thesis na mali ang pagkakaunawa ng tao sa kanyang sarili at papunta yan sa chapter 2, chapter 3, and 4. That is the number one reason kung bakit natin ito pakinggan. At number 2 reasons ay dapat malaman natin kung ano ang kalagayan ng mga tao, lalo na sa mga hindi Kristiyano, kasi we are dealing with different people sa ating mga buhay. Hindi naman tayo palagi dito sa church. Di ba? Ako ay nagulat din ako nung pumunta ako doon sa kasalan. Nakita ko yung iba parang yung worldviews. Kasi ang sabi doon, kasal yun eh. Sabi doon ang kanilang thesis, ang babae daw ay masusunod. Wala pa naman daw ipinanganak na tao na hindi nag-agree doon. Gusto ko nang tumayo eh. Sabi ni Malum, maghunos dili ka. So yung kanilang thesis doon, sabi ko, grabe, parang ganon. At even may mga jokes, eh parang hindi sila biblical, no? Hindi natin masisi. Number 2 reasons, kailangan natin maintindihan ng iba't ibang pananaw ng tao kasi makaka-encounter na tayo ng tao na hindi katulad ng pananaw mo. Sabihin mo, opinion mo lang yun. Hindi ko yun opinion. Pero, siyempre, kung marami sila, ikaw lang nag-isa, unless na John MacArthur ka, na against the word, si Anastasius at Athanasius, against the word. No? Alam mo ba si Athanasius, siya lang lahat na sabi, Jesus Christ is not God.
sabi ni Jesus ni Athanasius, no! Jesus Christ is God. No? Kasi ibig sabihin, kailangan nating meron tayong malakas na pananaw. Pero siyempre, ang ating hindi pa naman tayo sikat. Unless na sikat na tayo, kalabanin natin yung buong mundo, sino tayo? Pero ibig sabihin, ang number 2 purpose dito ay maintindihan mo ang mga taong kausap mo. Bakit ganyan ang kanilang pag-isip? Kasi hindi nga nila nauunawaan ng mga bagay-bagay. So, number 1 na discernment na nagkamali ang tao ay discernment on philosophical or natural thing. No? Dahil dito, nagagalit ang God. Sabi dito, for the wrath of God is revealed, this is 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteous men who suppress the truth in their unrighteousness. Bakit? Bakit nagalit ang God? Verse 19, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Ang point dito na ating binasa, malinaw na without reading the Bible, without listening to a preacher, sa philosophical pa lang or sa natural thing pa lang, nahayag na sa atin na mayroong creation. No? Mayroong creation, mayroong mga buwan, mayroong mga bundok, mayroong mga isda, mayroong mga kung ano man. Kaya nga yung kanta sa mga bata, sinong gumawa ng isda? Ang ibig sabihin na binibigay natin sa isip ng ng bata, may gumawa ng isda at yun yung God natin na makapangyarihan, sovereign, at siya ang very powerful na God. Si Job, nagtatanong siya, Lord, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Sabi ni God sa kanya, saan ka nung ginawa ko ang mundo ito? Saan ka nung ginawa ko ang mga malalaking hayop na to? Saan ka, Job? Ikaw ay maliit lamang compare sa mga ginawa ko. Sa kalawakan, sa mga hayop, sa oceans, wala ka, Job. Maliit ka lang. So, ang point ko dito ay pinapakita ng God na marami siyang ginawa na dapat makita natin. No? Sabi niya, for since the creation of this world, His invisible attributes, ang mga hindi nakikitang katangian ng God ay clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse, because although they know God, they do not glorify Him as God, nor were thankful, but become futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Sa kasal po ng aking nephew, ako ay inatasan na mag-opening prayer ng prayer for the food. Kasi siguro na-anticipate na baka makontra ko lahat ng mga philosophy doon. So, doon ka na lang sa prayer. So, I pray na Sovereign God na maintindihan na shall be thankful for all the things that were given to us, no? Ng Panginoon. Thankful tayo sa mga pagkain na to. At siyempre, i-bless mo yung by the power of Jesus Christ, i-bless mo tong couple. Ang point ko dito ay, sometimes we are not thankful to God sa mga kinakain natin. Sometimes we are not appreciating God. We know God, mga tao, alam nila yung God, pero hindi natin na-appreciate. And deep inside us, we know that we are condemned. Yun ang message ni Paul dito. Sabi ni Paul dito, professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into image made like
incorruptible man, and birds and four-footed animals and creeping things. No? Sabi dito sa 21, because although they know God, they do not glorify Him. Wala pong intellectual na atheist. Lahat po yan ay moral. No? At nagulat ako nung isang nagsabi, sabi niya, this is a philosopher, sabi niya, something, ang kanyang ending, there is God. Parang mayroon siyang, hindi ko na masabi kasi baka meron, pero parang, in this case, ganito siya, ang other case is ganito, ang decision niya, there is God. So, sa haba-haba ng kanyang speech, professor ng isang marangal na school, impressive ang kanyang pagsasalita. Siyempre, English, kasi ang mga taga Davao ay English speaking yan eh. Nahirapan sila mag-Tagalog. English speaking. Professor ba naman, magaling magsalita. So, siyempre, yung mga tao doon, impressed na impressed. No? Pero ang kanyang ending, sa tingin ko, there is God. Kasi, because A is here and B is here, there is God. So sa haba-haba niya, hindi niya nakikita na there is God. Parang ang nakikita ko sa kanya, joke lang niya na there is God. Because philosophers are naturally parang ano sila parang more on the natural things lang ng pag-unawa. Ngayon, dito sa ating binasa, ang pinaka-basic na magkamali ng tao, pinalitan ng tao ang God ng idols, no? Sabi dito, and change the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. An incorruptible God, ang walang yung corruption, walang kabahid ng kabulukan ng God. Kasi God is so high, pinalitan ng mga bagay na may mabulok. And birds and four-footed animals and creeping things. The number one na ayaw ng God ay papalitan mo siya. Which is the main sin of the Israelites. And even the main sin of the people and the Philippines. The Philippines, dami sa atin na they replace the glory of an incorruptible God with a image on incorruptible God. Ako ay nagdadrive galing doon sa Cabso. Dumaan ako sa maliit na daan, two-way lang. Meron nagdala ng imahin. At yung sa Cavite, atras abante. Nandun na ang prosesyon, papasok na sila sa church. Nag-antay kami ng 30 minutes kasi paatras abante, hindi maipasok doon sa church yung santo. Yung imahe na yan. Sabi ko, perwisyo. Nag-traffic, napakahaba ng traffic. Nandun na sila mga 5 meters na lang sa entrance ng church. Hindi makapasok yung sasakyan namin. Nag-sign na yung mga na bumalik na rin kami. Sabi ko sa mga katabi ko, hindi nyo ba nakakita na bulag yung mga tao? Bulag yung mga tao. Masama man pakinggan, tayo ay bulag. Bulag tayo. Yung imahe na ginawa mo lang, nilagay mo dyan, i-replace mo yung incorruptible glory of God. Hindi na natin isipin yung spiritual, yung traffic na lang. Traffic na lang. Foolishness. Bakit hindi mo ipasok 5 meters na lang, naka-traffic doon? At yung mga tanod, yung mga tao doon, baw ng baw, wag daw guluhin. Di ba dapat magalit tayo? Ipasok nyo na yan. Yung mga tao, okay, pagbigyan mo na yan. Kasi
God natin yan, magagalit kung hindi natin, kung ipasok agad natin. Ganon ka. Sa pag-iisip pa lang ng natural things, mali na ang ating pag-iisip. Yun ang unang condition ng tao. Sa pag-iisip pa lang ng mga simple things, my God, papalitan natin ng corruptible God ng mga imahen. Sabi dito ni Paul, therefore, God also gave them up to the uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie and worship and serve the Creator rather than the Creator who is blessed forever. Amen. Sabi ni Paul, ang titigas, sabi ng God, pinabayaan ko na kayo. No? Kasi hindi na nakukuha ang mga bagay na simple lang. So the next level, kung nagkamali ka ng philosophical or natural, magkakamali ka na sa susunod na discernment mo. Cascading, sunod-sunod na yan. Ano ang pagkakamali na magagawa natin kung mali na yung ating pagkakaunawa sa simple lang na pinalitan natin yung glory ng God with an incorruptible God. Magkamali na tayo morally. Kasi hindi natin naintindihan sa simple pa lang. Kaya nga, kung gano'n ang ating pananaw, hindi natin masusolve yung moral na pagkakamali natin. Ganito ang mangyayari sa atin. Number 2 na ito. Pag-uunawa natin sa ating moral aspeto, nagkakamali dito. For this reason, God gave them up to vile passion. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise, also the men living the natural use of woman, born in their lust for one another, men with men, committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of the error which was due. Pangalawang pupuntahan natin, kung hindi natin malaman na mayroong God, at mayroong God na nagro-rule sa atin, at mayroong God na may batas, magkamali na tayo ng morally. No? Unang-una, very concrete example, yung mga LGBT. Yung mga babae, ayaw na makipagtalik sa mga lalaki, makipagtalik sila sa mga babae. Yung mga lalaki naman, ayaw na makipagtalik sa babae, naghahanap ngayon ng lalaki. Dahil mali na yung perception nila na may God na nagbabantay at nagro-rule sa kanila na huwag niyong gawin yon. Kasi hindi na sila nagniniwala na may God na ganon. Mali yung kanilang God. Una, pinalitan. Yung simple na lang, may God, pinalitan nyo ng mga imahe o ibang kapalitan. Magkakamali na kayo sa mga susunod na mga pag-uunawa nyo. Kaya nga, the LGBTQAX, etc., ay mali yung kanilang pagkakaunawa kung sino yung God. Kaya sila ganon kasi ayaw nilang i-accept na may God na nagro-rule sa kanila. Gusto nila, yung kanilang philosophical learnings, yung kanilang decision nung una, yun ang dadalhin nila ngayon dito, mali na ngayon yung susunod, no? Susunod. So, ganun din, no? Kung hindi ka ngayon naniniwala na may God na nagsasabing i-honor mo ngayon ang iyong mother at father, ang tendency ng bata na yan ay hindi niya i-honor yung kanyang mother at father. Ngayon, may isang lalaki na lang muna, huwag na yung babae, na hindi niya ino-honor yung God niya. Sabihin niya, okay lang, marami naman babae dito, hindi naman nakikita ng aking asawa to. Nagkakamali na tayo ng moral na aspeto sa ating mga buhay. So, ang thesis ni Paul, ito yung kalagayan, mali ang kanilang pagkakaunawa. Bumabagsak ang tao kasi ang susunod niyan ay morally incorrect na. Morally incorrect.
Kung walang atheist na, ang lahat ng mga atheist, it is not an intellectual atheist. It is a moral atheist. Ang ibig sabihin doon, kaya ka naging atheist, hindi dahil nag-iisip ka na matalino ka na walang God, nag-iisip ka, moral mo, ayaw mo magpakontrol sa God kasi gusto mong gawin itong mga gusto mo. Gusto mo mga ngalunya, gusto mong makipagtalik sa babae, kung babae ka. Gusto mong makapagtalik sa lalaki, kung lalaki ka. Wala ngayong moral authority sa iyo ang Bible. Walang moral authority sa iyo ang Bible. So, nagkakamali na. Ngayon, papunta na tayo doon sa pangatlo. Kung nagkakamali tayo doon sa philosophical or natural na pag-isip, magkakamali na tayo sa moral, magkakamali na tayo sa spiritual. Ito yung sabi ni Paul, 28. And even they did not like to retain God in their knowledge. Yung mali na yung una nila, di ba? God gave them over to the base mind, to those things which are not fitting sa moral. Ngayon, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, mapapunta na sa sexual immorality, mapapunta sa wickedness, mapapunta na sa covetousness, yung pagnanais mo ng mga bagay-bagay na hindi sa iyo, maliciousness, mainggitin ka na, meron ka ng pagbabalak na murder, strife, deceit, evil-mindedness. Ang maganda ito, marites. Paggalit si marites. Yan. Backbiters. Backbiters. Haters of love. Backbiters. Haters of God. Violent. Proud boasters. Boasters. Mayabang. Inventors of evil things. Invento ka na. Dito invento na scientific ha. Nag-iimbento ng mga kwento, no? Ng mga bagay. Relate na relate yung ating isang kapatid dito na Bausi. Untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things as deserving of death, not only do the same, but also approve of. Ngayon, bakit Brother Carlo, puro yan mga masasama? Akala ko ba spiritual? Mga kapatid, sabi doon sa Revelations 20, we will be judged by our works. Lahat tayo ay i-judge by our works. Since we are not given the privilege na yun to do the real gospel, we will be judged by our works. Mga kapatid, ito yung statement na huwag muna kayong ma-react. Lahat tayo ay huhusgahan sa ating mga gawa. O Brother Carlo, mukhang nagkamali ka na dyan. Akala ko tayo ay maliligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ni Jesus at kung sino si Jesus. Lahat tayo ay i-judge sa ating mga ginawa. Lahat tayo ay mapapunta sa death. But because of the love of God, si Jesus Christ ang gumawa ng ating One, two, three. Dahil dito, dahil doon, tayo ay pinababayaan na ng God na makagawa or natural na natin ang gumagawa ng mga
mga bagay na hindi nakakapasa sa God. So lahat tayo ay hindi nakakapasa sa God, lalo na dito sa ating mga gagawin. Kasi in the future, in the white throne judgment, the judgment of God, ipapakita. Babasahin ko lang itong Revelations 20 para hindi kayo malito. Sabi dito sa Revelations 20, ganito. 11, Then I saw a great, 20:11 ng Revelations. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which are written in the books. The sea gave up the dead who were in it, death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death, and any found not written in the books of life was cast into the lake of fire. Ito pong white throne judgment ay judgment for the unbelievers. Marami pong mga books doon. At mayroong isang book na eternal life. Very important sa ating paliwanag, itong book of eternal life, itong book of God. Book ng book of life, no? Ganito po yan mga kapatid. Lahat tayo ay mayroon tayong mga tigisang libro doon. Siguro high-tech na, mayroon tayong database doon. Mga naka-record. Record yung ating mga naka-video yun. Doon sa libro na yan, nakasulat, since your childhood until you die, nandun nakasulat sa Book of Life. Ngayon ang mga tao doon, sabi na, bakit naman ako mapapunta sa impyerno? Mabuti naman ako, di ba? Ano sabihin natin? Mabuti ka. Okay. Show. Pakita yung book nun. Nandun lahat ng kasalanan mo. Siyempre, we will be judged by our works. Lahat mga kasalanan yan, mga kasalanan. But ang ano dito, yung mga kasalanan mo, bubuksan ngayon yung Book of Life. Yung Book of Life, kung wala ka doon, siyempre, check, reklamo eh. Tingnan mo, baka nandyan ngayon Book of Life, nandyan nga, baka nagkamali lang. Hindi nagkakamali ang God. Wala dito ang pangalan mo sa Book of Life. Punta ka sa impyerno. No? Ngayon, bakit kung mayroon doon ang Book of Life mo ay, sabi ko lang, basahin ko lang. And anyone not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire. Ito yung nagagamitin mo sa pagpaliwanag dito. Kung walang ang pangalan mo sa aklat ng buhay, tatapon ka doon sa lake of fire, which is the hell yan ng ano. Kung yung iba ay lahat tayo ay mali ang ating mga ginagawa, no? At meron na ning konti kasi pag na-Kristiyano na tayo, ay bibigyan na tayo ng kapangyarihan to do good works. But hindi para natin makiklaim yan. Lahat ng good works mo ay papalitan ng good works ni Jesus Christ. Kaya yun ang pinakaano doon. Kaya isinulat yung Book of Life dito sa Revelation 20 to distinguish that na lahat ng mga ginawa mo dito, hindi nakakapasa. Ngayon, papalitan na yun ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya ka nakakapasa. Wala pa rin tayong mapagbayabang sa Panginoon. Mga kapatid, ang tao po, tayo, kung hindi tayo na biyayahan ng God na makarinig ng Kanyang salita at maintindihan natin itong mga bagay na to, magkakamali tayo sa ating judgment, sa ating mga natural na pag-isip. Pangalawa, kung hindi tayo bininayahan ng Panginoon, tayo ay magpapatuloy sa ating morally wrong life.
At kung hindi tayo binayayahan ng Panginoon, tayo po ay mapapahamak kasi walang biyaya ng Panginoon na ma-reveal sa atin ang mga bagay na ito, no? So, anong matutunan natin dito, no? We people, ito man ay mga hintil sa kapanahunan ni na Moses, mga Jews sa kapanahunan ni na Moses, kasi sabi ni Moses doon sa ating binasa, kaya ko sila mapapuksa sila, mapapapunta sa kanilang mga mga kayamanan nila at lupa kasi masasama silang mga tao. No? So mga Gentiles na nakatira sa kataan na ibibigay ng God sa kanila, masasama silang mga tao. Ngayon, kayong mga Hudyo na binibigyan ko ng karapatan, showcase ko kayo na pumunta dyan sa Kanaan, huwag din kayong mga mayabang kasi masasama rin kayong mga tao. Imagine nyo nung nagpunta kayo doon sa wilderness, nung panahon na umakyat si Moses doon sa gumawa kayo ng golden calf. Nagalit, binato ni Moses yung dalawang tapyas. Kaya yung sinulat na bato na nakalagay yon sa Ark of the Covenant, hindi yun yung original na batong sinulatan ni Moses ng God sa kay Moses, kasi yung unang books na dalawang tapyas ng bato na yan, or tapyas ng bato yan, nagalit si Moses, binasag niya yan. Ngayon, sabi ng God, uulitin ko ulit yon. Kaya nandun sa Ark of the Covenant na na tapyas ng bato, yun yung second na Ang point ko, mali yung mga hintil na nandun sa Kanaan. Masama din yung mga Jews na ginamit lang ng God, masama din yan. Tayo ngayon, with respect to the perspective ng God, sa pananaw ng God, akala lang natin, mabuti tayo. Lahat tayo ay masama. Sa biyaya ng God, binuksan ng ating mga pag-iisip upang maintindihan natin na tayo ay makasalanan. Kailangan natin si Jesus upang bayaran ang ating makasalanan at bibigyan tayo ng righteousness at gagabayan tayo sa ating paglalakbay. Hindi nagpasalamat tayo sa Panginoon na tayo'y nilagyan ng pagkakataon na makarinig ng mga gospel. Kung kayo nakukulitan sa akin, magpasalamat kayo. Magpasalamat tayo sa God. Ako rin, magpapasalamat din ako God na paulit-ulit nating naintindihan yan na may biyaya ang God na binigay sa atin upang hindi tayo magkamali sa ating, kung hindi tayo binigyan na magkamali sa philosophical or natural, kung hindi tayo binigyan ng pagkakataon, baka isa tayo sa mga atheist dyan na naglalakad at baka isa kang professor or something na hindi naniniwala sa God. Dahil sa biyaya ng God, ikaw ay binigyan ng tamang natural na perception. Pangalawa, hindi tayo binigyan ng God ng awa, baka isa tayo sa mga taong manginginom, mangangalunya, God's mercy. Hindi tayo doon sa ano ba yun? So, salamat sa Panginoon. At higit sa lahat, salamat sa Panginoon na bigyan tayo ng unawa, binuksan ang ating mga puso't isipan upang maintindihan natin na ang ating kaligtasan spiritually ay taging sa pamamagitan ni Jesus. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa biyayang yan. Kasi hindi natin kaya yan sa ating mga sarili. At magpasalamat tayo na dinala ang ating mga anak dito, dinala tayo sa isang lugar, tayo ay nagbiyayahan sa magandang balita ng kaligtasan. Ang thesis ni Paul, kailangan natin ipamalita ang magandang balita ng kaligtasan sa mga tao na hindi pa nakakaunawa kasi naunawaan na to. Kaya next week, dapat suportahan natin ang ating gawain na mag-evangelize tayo sa mga tatay at nanay nito mga bata, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan nyo, pwede nyo imbitahin upang
maipaliwanag ang magandang balita ng kaligtasan na tayong lahat ay makasalanan, mapapahamak tayo, mapapunta tayo sa lahat ng impyerno, ang ating buhay ay magkawindang-windang, tayo po ay dapat humingi ng gabay sa Panginoon. At ang pinaka-importante diyan, maniwala tayo na si Jesus ang ating kaligtasan. We have to believe the Lord Jesus Christ in order to be saved. Dapat tayong maniwala kay Jesus upang tayo maligtas. Tayo po ay lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit at magpasalamat na binigyan mo kami ng pag-iisip, hindi sa aming sariling katalinuhan, hindi sa aming pag-aaral, ngunit dahil sa iyong awa sa amin, na iniligtas mo kami sa aming pagkakurap, sa aming kurap na gawain, at binigyan mo kami ng unawa upang maintindihan ito. At Lord, katulad ni Paul, sabi ni Paul, I am a debtors to the Jews and to the Gentiles na ibahagi ang salita ng Diyos. Kami din po, Lord, we will take the responsibility to spread the gospel sa aming mga kaibigan, kapitbahay, o sino mang aming makasalamuha o makasalubong dito sa mundo ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakaupo na.